Sa bawat gabi, may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Mga kwentong nagiging alamat, mga kwentong nagsimula sa isang simpleng pagkakataon, ngunit nauurong sa takot at misteryo. Isang kwento ang magpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita ng ating mga mata. May mga bagay na mas madilim at mas malupit. May mga kwento ng kababalaghan na nagtatago sa likod ng mga puok na akala mo'y ligtas at payapa. Isang karinderya, isang karaniwang lugar kung saan ang mga tao ay dumadayo para kumain ng kanilang paboritong ulam at matutulog pagkatapos ng isang mahirap na araw. Ngunit ang karinderyang ito ay hindi tulad ng iba. Isang karinderya na hindi binubuksan sa umaga. Ngunit sa gabi ay nagiging isang lugar na puno ng mga tanong at hindi masagot na misteryo. Sa kabila ng pagiging simple, may isang bagay na hindi tama. Ang mga residente ng lugar, mga katabing tindahan, at mga tao na malapit sa karinderya, lahat sila ay may kwento. Kwentong may kabuntot na takot, kwentong puno ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Mayroon bang lihim ang karinderya na hindi pa natin alam? Ito ba ay isang ordinaryong negosyo o may kakaibang pangyayari na nagtatago sa dilim ng gabi? Isang lalaki, isang mag-imbestiga, ang naging interesado sa misteryo ng karinderyang ito. Si Marco, isang binatang reporter, ay hindi natatakot sa mga kwento ng kababalaghan. Nais niyang hanapin ang katotohanan. Alamin kung anong nangyayari sa gabi sa loob ng karinderyang sarado sa araw. Siya ay nagdesisyon na magtago at mag-obserba sa lugar, umaasang makakita ng mga pahiwatig na magbibigay linaw sa mga kwentong naririnig niya mula sa mga tao sa baryo. Habang ang karinderya ay sarado sa araw, maraming hindi normal na nangyayari sa mga gabi nito. Bakit hindi ito nagbubukas ng maaga? At bakit sa mga hatingabi lamang ito nagsisilbing tanging liwanag sa madilim na kalsada? Lalo pang nagdudulot ng takot ang mga naririnig na ingay sa loob, mga tunog ng mga kaldereta, at pinggan na parang may naghahanda ng pagkain, kahit na walang tao sa loob. Si Marco, sa kanyang pagkausisa, ay nagpasya ng hindi lang makinig sa mga kwento. Nais niyang magtamo ng konkretong ebidensya. Ngunit habang siya ay nagsisimula ng kanyang investigasyon, tila may mga bagay na nagsisimulang magbago sa paligid. Bawat gabing dumaan, lalong dumadami ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabing dumaan si Marco sa harap ng karinderya, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay tila nakiramdam sa isang presensya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatayo siya sa labas, nakikita niyang may mga anino na dumadaan sa loob ng karinderya, ngunit nang tumingin siya mula sa bintana, wala ni isa mang tao. Nagsimulang magtaka si Marco kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Isang gabi, hindi na siya nakapagpigil. Pumasok siya sa loob ng karinderya nang walang anuman kundi ang kanyang tapang at determinasyon na matuklasan ang katotohanan. Ang lahat ng bagay sa loob ay mukhang ordinaryo, ngunit ang aura ng lugar ay nagsasabi ng ibang kwento. Habang siya ay nagmamasid, napansin niyang may mga pagbabago sa paligid. Ang mga pinggan, mga utensil, at ang mga bagay na akala niya ay simpleng gamit lamang, ay may mga kakaibang galaw, parang may mga hindi nakikitang kamay na gumagalaw sa dilim. Ngunit sa isang sulyap, may nakita si Marco na hindi kayang ipaliwanag. Isang mata na parang sumisilip mula sa madilim na sulok ng karinderya. Mabilis itong nagtakip ng kanyang sarili, at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang kilabot na hindi maipaliwanag. May mga bagay na tila nakatingin sa kanya mula sa dilim. Habang papalapit siya sa lugar kung saan nagmula ang mata, isang malakas na tunog ng kaldereta ang gumising sa kanyang pandinig, at naramdaman niyang may sumunod na mga yapak mula sa likod, mga yapak na walang katawan. Dahil sa takot, nagmadali siyang lumabas, ngunit bago siya makalabas ng pinto, isang matinding amoy ng nilutong karne ang tumama sa kanyang ilong. Ang amoy ay hindi tumatagal,
Ngunit ang malamig na hangin na dumapo sa kanyang mukha ay nagbigay ng hindi malilimutang pakiramdam. Para bang may isang bagay na nagmamasid sa kanya mula sa dilim, at ang karinderya ay hindi lang isang lugar na may ordinaryong negosyo, ito ay isang pook na tinatangi ng mga nilalang mula sa dilim. Kung si Marco ay magtatagumpay sa kanyang misyon, matutuklasan kaya niya ang lihim ng karinderya na ito. O baka naman ang karinderya na ito ay may ibang layunin na hindi kayang ipaliwanag ng isang simpleng tao. Ang mga susunod na hakbang ni Marco ay magbibigay sa atin ng mas matinding kasagutan, ngunit sa ngayon, ang tanging alam niya ay isang bagay na sigurado, hindi lahat ng negosyo ay ganoon kadali at simpleng maintindihan. Minsan, sa mga lugar na inaakala mong ligtas, ay may mga lihim na matagal nang itinagong hindi lang sa iyong mata, kundi pati na rin sa iyong puso. Magtutuloy ba ang investigasyon ni Marco? Ano ang matutuklasan niya sa mga gabi ng karinderya? Alamin ang kasunod na kabanata sa susunod na video. Nang mga susunod na gabi, hindi na mapigilan ni Marco ang kanyang takot, ngunit pati ang kanyang pagkamausisa. Ang mga nangyari sa karinderya, ang mga bagay na kanyang nasilayan, at ang mga kwento ng mga tao sa baryo ay naging sanhi ng mas malalim na kagustuhan niyang matuklasan ang buong katotohanan. Hindi na siya makatulog ng maayos sa gabi, ang bawat tunog ng hangin, ang bawat kaluskos ng mga dahon, at ang bawat anino sa kalsada ay nagiging bahagi na ng kanyang mga panaginip. Isang bagay na hindi siya kayang kalimutan, may isang puwersa sa likod ng karinderya na hindi niya alam. Bago magsimula ang susunod na gabi ng kanyang investigasyon, nakipagkita si Marco kay Lita, isang matandang babae na matagal nang nakatira sa kalapit baryo. Madalas niyang naririnig ang mga kwento ni Lita tungkol sa mga kababalaghan sa lugar, ngunit may isang bagay sa mga mata ng matanda na tila nagsasabi ng higit pa sa mga kwento. Hindi niya kayang ilabas lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit sa tuwing nag-uusap sila, may mabigat na pakiramdam sa hangin. Marco, sabi ni Lita ng may pag-aalalang tono, ang karinderyang iyon hindi na iyan basta karinderya. May mga kwento na hindi mo pa naririnig, mga kwentong mas matagal pa kaysa sa buhay ko. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa karinderya, iniwasan ni Lita ang mga tanong ni Marco. Hindi siya sigurado kung handa na ang binata na malaman ang buong kwento. Ang mga bagay na nakita mo, hindi lang basta ilusyon, patuloy ni Lita, may mga bagay na ipinagbabawal sa atin na alamin. Kung gusto mong magpatuloy, siguraduhin mong handa kang tanggapin ang lahat ng kakaharapin mo. Nang bumangon ang gabi, muli na namang naglakad si Marco patungo sa karinderya. Tila ba ang mga anino sa paligid ay mas madilim kaysa sa mga nakaraang gabi? Habang papalapit siya, nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw mula sa loob. Isang matalim na tunog ng mga kaldereta at pansang pinapalakas, ngunit walang katao-tao. Naalala niya ang sinabi ni Lita, huwag mong gawing biro ang lugar na iyon. Baka magising mo ang mga bagay na hindi mo kayang labanan. Pumasok si Marco sa loob ng karinderya, at tulad ng dati, tila walang tao. Ngunit habang nagsisilibing gabay ang liwanag mula sa lampara, naramdaman niyang may kasamang presensya na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang utak. Habang iniinspeksyon ang bawat sulok ng karinderya, nakakita siya ng mga bakas ng paa sa sahig, mga bakas na hindi niya nakikita sa umaga. Hindi rin ang mga ito bahagi ng normal na operasyon ng karinderya. Tila may mga hakbang na nangyari sa mga lugar na walang pumapasok. At habang ang kanyang mga mata ay nag-adjust sa dilim, nakaramdam siya ng isang malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Nagmadali siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Lumingon siya sa paligid at muling bumalik ang takot na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang katawan. Ang bawat anino sa paligid ng karinderya ay tila may buhay, tila may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa kabila ng kanyang lakas ng loob, hindi niya maiwasang magdalawang isip. Bigla, may narinig siyang isang malupit na tunog mula sa isang sulok ng karinderya, isang kaldereta na nahulog sa sahig. Agad na lumapit si Marco at pinulot ito.
Nang hawakan niya ang kaldereta, isang malupit na malamig na pakiramdam ang dumapo sa kanyang palad. Isang pakiramdam na parang may kasamang puwersa na hindi kayang tanggapin ng katawan ng isang tao. At sa isang iglap, nagtakip ang dilim sa paligid, tila ba isang kisap mata lang ang nagbigay daan sa isang hindi kayang ipaliwanag na pakiramdam. Ang mga mata ni Marco ay nagsimulang mag-adjust muli sa dilim. Nang makalipas ang ilang sandali, isang mataas na tunog ang narinig niya. Isang tunog na parang tinig, ngunit hindi matukoy kung saan nanggagaling. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik patungo sa pinto ng karinderya. Ngunit bago siya makalabas, isang matinding amoy ng lutong karne ang sumambulat mula sa dilim. Isang amoy na matamis, ngunit may kakaibang pakiramdam. Hindi ito amoy ng karne ng tao, ngunit may isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Habang naglalakad siya palabas ng karinderya, may narinig siyang isang boses mula sa dilim, na para bang may humihingi ng tulong. Hindi siya makagalaw. Hindi niya kayang lumingon pabalik. Ang boses ay patuloy na sumisigaw ng tulong, ngunit ito ay parang hindi nanggagaling sa kahit sinuman. Napakainday sa kanyang mga tenga, pero hindi siya makakita ng kahit na anong nilalang. At sa isang huling segundo ng pagninilay, sumik ang isang malupit na ilaw mula sa loob ng karinderya, isang ilaw na tumagos sa mga mata ni Marco, na para bang tinutuklasan siya ng mga mata mula sa dilim. Pagsapit ng hating gabi, nagpatuloy si Marco sa kanyang plano, ang patagilid na pag-obserba sa karinderya. Habang ang mga ibang tao sa baryo ay natutulog, isang lihim ang muling nagbabalik sa mga mata ni Marco, isang kwento ng mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga pinto ng karinderyang ito? May mga hindi pa natuklasang katotohanan na maghuhulog kay Marco sa isang malalim na misteryo. Kung magpapatuloy siya sa pagtuklas, baka matuklasan niya ang pinagmumulan ng mga kababalaghan, o kaya naman, magising ang mga bagay na hindi na kayang balik-balikan. Ang gabi ay tumagal, at hindi na kayang pigilan ni Marco ang mga alingaungaw sa kanyang isipan. Habang siya ay nagmamasid mula sa labas ng karinderya, ramdam na ramdam niya ang presensya ng isang hindi nakikitang nilalang na tila nagmamasid sa kanya. Ang mga ilaw mula sa loob ng karinderya ay tila kumikislap sa isang kakaibang ritmo, parang may humihila sa kanya papasok sa dilim. Hindi na niya kayang kontrolin ang takot na pumapalibot sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy siyang nag-isip. Bakit nga ba ang karinderyang ito? Bakit hindi ito nagbubukas ng maaga tulad ng mga karinderya sa ibang lugar? Puno ng mga katanungan si Marco, at mas lalong naging magulo ang kanyang isipan. Nakaupo siya sa isang sulok ng kalsada, tinitingnan ang karinderya mula sa malayo, tinatanong ang sarili kung dapat nga ba niyang ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Ang mga kwento ni Lita ay patuloy na umaaligid sa kanyang utak, ngunit ang mga imahen ng mga anino, ng mga mata mula sa dilim, ay nagiging mas malinaw. May isang bagay na hindi tama, at kahit anong gawin ni Marco, parang mas lalo pa niyang pinapalalim ang misteryo. Habang ang mga tao sa baryo ay tahimik, siya naman ay nakakaramdam ng isang nakatagong panganib sa bawat kanto. Isang gabi, habang nagmamasid siya sa karinderya, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang babaeng matanda na may hawak na malaking basket na puno ng mga gulay. Ang matandang babae ay naglalakad papunta sa karinderya, at habang lumalapit ito, nakaramdam si Marco ng kakaibang kabang. Isang takot na hindi maipaliwanag. Ang matandang babae ay may mahabang buhok na kulay abo at ang kanyang mga mata ay parang may naitatagong lihim. Habang papalapit siya sa pintuan ng karinderya, huminto siya at tumingin kay Marco, na tila hindi siya nakikita ng babae, ngunit alam niyang mayroong koneksyon sa pagitan nila. Bata, sabi ng matandang babae, ang boses ay malalim at matinis, huwag mong piliting malaman ang mga bagay na hindi mo kayang intindihin. Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa puso ni Marco, ngunit hindi siya nakasagot.
Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-freeze, at kahit na sinubukan niyang magsalita, wala ni isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Para bang ang matandang babae ay may isang puwersa na nakakulong sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Nang tumalikod ang matanda at pumasok sa loob ng karinderya, naramdaman ni Marco ang isang panginginig na parang may puwersa na umaabot sa kanya mula sa loob ng karinderya. Hindi na natagalan ni Marco ang pakiramdam na yon. Mabilis siyang tumayo at nagmadaling umalis mula sa kalsada. Naglakad siya ng mabilis, ngunit habang palayo siya, ang boses ng matandang babae ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Huwag mong piliting malaman, ang mga salitang iyon ay hindi niya kayang kalimutan, at sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalakas ang takot na kanyang nararamdaman. Sa mga susunod na araw, hindi na nakatulog si Marco ng maayos. Ang mga imahen ng matandang babae, ang mga kwento ni Lita, at ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa karinderya ay patuloy na humahamon sa kanyang isipan. Nais niyang magpatuloy sa paghahanap ng sagot, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sigurado kung anong mga nilalang ang nagtatago sa likod ng mga pinto ng karinderya. Kung magpapatuloy siya, maaaring magising ang mga bagay na hindi kayang labanan ng isang tao. Ngunit may isang bagay na nag-udyok kay Marco na magpatuloy, ang kaalaman na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng mga tao. At sa kabila ng lahat ng takot, nais niyang malaman kung anong lihim ang tinatago ng karinderyang ito. Isang gabi, habang nakatambay siya malapit sa karinderya, napansin niyang may mga bagong tao na dumating. Ang mga tao ay naglalakad patungo sa karinderya ng tahimik at maayos. Hindi sila mga residente ng baryo. Sila ay may mga malalaking bag at parang mga turista na nanggaling sa ibang lugar. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon, at sa bawat hakbang nila, tila may isang bagay na humihila sa kanila patungo sa karinderya. Sa kanilang pagpasok, hindi pa natapos ang gabi, ngunit ang mga tao ay tila nakalayo na sa kanilang mga normal na buhay, parang mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Habang binabaybay ni Marco ang kalsadang iyon, narinig niya ang mga kwento mula sa mga tao sa baryo. Sabi nila, may isang pok sa bundok na nagiging saksi ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang lugar na tinatawag nilang Sulat ng Dilim. Dito daw ay nagsimula ang lahat ng kababalaghan, ang mga aswang, ang mga nilalang mula sa dilim. Maraming mga tao na nawawala at wala ni isa sa kanila ang bumalik. Ang mga tao sa baryo ay nagsasabi na ang mga karinderya, tulad ng sa lugar na iyon, ay isang portalyang nag-ugnay sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Si Lita, na matagal nang nagtatago ng kanyang lihim, ay may nalalaman tungkol sa lugar na iyon. Isang gabi, nagdesisyon si Marco na makipag-usap muli kay Lita. Lita, kailangan ko ng sagot. Ano ba ang tunay na nangyayari sa karinderya? Anong koneksyon nito sa Sulat ng Dilim? Nakita ni Lita ang pagkalito sa mga mata ni Marco. Hindi siya pwedeng magsalita ng buo. Ngunit, sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang sakit at takot na itinatago ni Lita sa loob ng maraming taon. Marco, ang karinderya na yan hindi lang basta karinderya. Kung gusto mong malaman, hindi mo na kayang baguhin ang kapalaran ng mga tao roon. Ang mga salita ni Lita ay parang isang babala, at ang takot na dati ay nararamdaman ni Marco ay ngayon ay mas malupit pa. Ang mga tanong niya ay patuloy na nagtutulak sa kanya sa isang landas na mahirap na takasan. Ang katotohanan na naghihintay sa dulo ng lahat ng ito ay nagiging mas magulo. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na kayang pigilan ni Marco ang pagkabahala na kumakalat sa kanyang isipan. Ang mga kwento ni Lita, ang mga narinig na boses, at ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan sa karinderya ay nagdulot sa kanya ng isang hindi matitinag na pangarap na hindi kayang takasan. Palagi niyang naiisip ang Sulat ng Dilim na madalas ikwento ng mga matatanda. Isang lugar na itinagong lihim ng mga tao sa baryo,
isang lugar na punong-puno ng mga kababalaghan at mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ang karinderya, ayon sa mga kwento, ay isang pook na nagiging daan patungo sa lugar na iyon. Pwedeng may koneksyon ang mga pangyayaring nagaganap dito sa isang lumang alamat na matagal nang nakakulong sa dilim. Isang hatingabi, habang si Marco ay muling nagmamasid mula sa kalsada, napansin niyang may isang tao na papasok sa karinderya. Isang lalaki, suot ang isang itim na jacket na may hood. Hindi siya pamilyar at ang kanyang mga galaw ay parang hindi normal. Hindi na nakapagpigil si Marco. Binanggit niya sa sarili ang mga salita ni Lita, kung gusto mong malaman, hindi mo na kayang baguhin ang kapalaran ng mga tao roon. Ngunit sa kabila ng takot na dumaan sa kanyang katawan, hindi siya nakapagpigil. Tumakbo siya papunta sa karinderya, naghahangad ng sagot sa lahat ng ito. Pagdating niya sa harap ng karinderya, naramdaman niya na may kakaibang aura na bumalot sa lugar. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw mula sa loob ay kumikislap ng mas mabilis kaysa dati. Binuksan ni Marco ang pinto ng karinderya, ngunit sa oras na iyon, tumigil ang lahat. Wala nang ingay, wala nang mga tunog ng kaldereta o pinggan. Tanging ang bigat ng katahimikan ang bumalot sa lugar. Naramdaman ni Marco na parang may puwersa na humihila sa kanya upang pumasok sa loob. May isang bagay na humahawak sa kanyang mga paa, parang may nag-udyok sa kanya na huwag mag-atubiling magpatuloy. Habang lumalapit siya sa loob, napansin niyang ang lalaki na pumasok kanina ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay hindi makilala, ngunit may isang bagay na kakaibang naglalabas ng takot mula sa kanyang mga mata. Ang lalaki ay parang isang anino, isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Lumapit si Marco sa kanya, ngunit ang lalaking iyon ay hindi gumalaw, hindi nagsalita. Sa biglang pagkabigla, isang malupit na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa karinderya, isang tunog na parang sumabog. Mabilis na tumahimik ang lahat. Napansin ni Marco na may isang bagay na gumagalaw mula sa mga anino. Tila may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Mabilis siyang lumingon, ngunit hindi na siya nakatakas. Ang karinderya ay tila nagiging isang mas malalim na mundo, isang lugar na puno ng mga nilalang na hindi kayang isalaysay ng mga kwento ng mga tao. Ang mga pinto ng karinderya ay biglang nagsara ng malakas. Naramdaman ni Marco na parang siya ay nahulog sa isang malalim na hukay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, ngunit hindi niya matukoy kung saan siya patungo. Para bang ang oras ay huminto at ang bawat sandali ay nagiging mas mabigat. Sa bawat paghinga, ang paligid ay tila sumisikip at nagiging mas malamig. Nakaramdam siya ng matinding kaba na parang ang karinderya mismo ay nagsasalita sa kanya, hindi sa mga salita, kundi sa isang puwersa na hindi maipaliwanag. Ang mga mata ng lalaki ay unti-unting nagningning sa dilim, at habang tumitingin siya kay Marco, ang lalaki ay nagsimulang magsalita ng mabigat, malamig na tinig, "Huwag mong piliting buksan ang pinto na ito, Marco. Sa likod nito, may mga kaluluwang hindi kayang mapakawalan." Ang mga salitang iyon ay parang isang babala, ngunit hindi pa rin nakayanan ni Marco ang takot at ang pagkamausisa na umuukit sa kanyang puso. "Ano bang nangyayari dito?" ang tanong ni Marco, ngunit ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip, isang malupit na tunog ang narinig niya mula sa ilalim ng sahig, tulad ng isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Biglang ang karinderya ay nagbukas ng pinto ng malakas. Isang madilim na hangin ang dumaan mula sa loob, at ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flicker, ang mga ilaw na parang may sariling buhay. Ang lahat ng mga bagay sa paligid ay nag-iba, at ang mga kaldereta, pans, at mga pinggan ay parang may sariling galaw, nagiging mga anino na sumasayaw sa dilim. Nakaramdam si Marco ng isang malamig na puwersa na dumapo sa kanyang katawan, at kahit anong gawin niya, hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, bigla niyang naramdaman na parang may isang bagay na humawak sa kanyang kamay, isang malamig na kamay na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isipan.
Tumingin siya sa paligid, ngunit walang tao. Ang kanyang katawan ay parang kinakalabit ng isang presensya na hindi nakikita. Ang boses ng lalaki na unang narinig niya ay muling bumangon sa kanyang isipan, at ang mga salitang iyon ay patuloy na bumabalik, "Huwag mong piliting buksan ang pinto, Marco." Ngunit ang tanong na patuloy na umiikot sa isipan ni Marco ay, ano nga ba ang nasa likod ng pinto? Ano ang tinatago ng karinderya na patuloy na kinikilala ng mga taong hindi nakikita? Habang ang mga ilaw sa loob ng karinderya ay patuloy na kumikislap at ang hangin ay dumadami, ang mga kaldereta at pinggan ay sumabog sa mga pader. Si Marco ay nagpasya na pumasok pa rin sa kabila ng lahat ng takot at banta. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang parang may isang puwersa na nagtutulak sa kanya. Pumapasok siya sa isang landas na puno ng takot, ngunit hindi siya matatakot. Hindi siya makakaalis hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan. Habang si Marco ay patuloy na naglalakad papasok sa karinderya, nararamdaman niyang ang bawat hakbang ay mas nagiging mabigat, parang may puwersa na humihila sa kanya. Ang mga ilaw ay nagpatuloy sa kanilang kakaibang pag-flicker, at ang hangin sa paligid ay mas lalong lumalakas. Parang may mga malamig na kamay na humahaplos sa kanyang balat. Lahat ng nararamdaman niyang takot ay parang tumitindi at tumatagos sa bawat paghinga. Ang hangin na sumasalubong sa kanya ay parang may mga boses na bumubulong, hindi siya maintindihan, ngunit ang bawat salitang maririnig mo ay tila may kahulugan. Ang mga boses na parang nagsasabi, "Huwag ka nang magpatuloy," ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang katawan na huminto. Dahil sa takot at kawalan ng pag-asa, nagdesisyon siyang magpatuloy pa rin. Hindi siya kayang pigilan ng anuman at hindi na niya kayang baliwalain ang nararamdaman. Habang siya ay dahan-dahang pumapasok sa loob ng karinderya, napansin niyang tila may isang hindi nakikitang pader na humahadlang sa kanyang daraanan. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na nag-aalalay sa bawat hakbang niya, at hindi siya makalapit sa kung anuman ang nasa loob. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-aabot sa kanya, na parang may isang bagay na nagsasabi sa kanya na hindi siya maaaring magpatuloy. Pero ang sigla ng curiosity at ang hangaring matuklasan ang lahat ng ito ay hindi nagpapaurong kay Marco. Habang patuloy ang kanyang pagpasok, isang matalim na tunog ang biglang sumabog mula sa likod ng karinderya. Parang may isang bagay na gumalaw ng mabilis. Napatingin siya sa isang sulok ng karinderya, at doon, nakita niyang may isang misteryosong imahe na unti-unting lumilitaw. Hindi ito tulad ng isang normal na tao, kundi isang anyo ng isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng mga mata ng isang tao. Ang itsura nito ay halos hindi matukoy, ang mga mata nito ay nagliliyab ng pulang liwanag at ang katawan ay parang pinagtagpi-tagping mga anino. Habang si Marco ay nanatili sa kinalalagyan, ang nilalang na ito ay patuloy na lumapit sa kanya. Ang nilalang ay hindi nagsalita, ngunit ang aura nito ay parang nagsasabi ng isang bagay na nagpatindi pa ng takot ni Marco. Mabilis na tumigil ang lahat ng tunog sa paligid, ang mga kaldereta, ang mga pinggan, pati na ang hangin, tila tumigil. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mabilis niyang paghinga, at ang matinding kabog ng kanyang dibdib. Bigla na lang, isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Hindi niya ito nakilala, ngunit ang boses ay may kasamang puwersa, isang uri ng udyok na hindi kayang labanan ng sinuman. "Marco, bakit mo hinahanap ang sagot? Hindi mo kayang malaman ang katotohanan," ang boses ay tila nagmula sa mga anino mismo ng karinderya. "Ang lahat ng ito ay hindi para sa mga tulad mo." Parang may isang puwersa na humatak kay Marco patungo sa dilim. Isang matinding pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ang bumalot sa kanya. Lahat ng nararamdaman niyang kabiguan, takot, at kalituhan ay naghalo-halo. Habang ang mga mata ng nilalang ay nagliliyab ng pula, mas lalong tumindi ang takot na bumabalot sa kanya. Ang mga boses mula sa dilim ay patuloy na nagsasabing hindi siya dapat naroroon, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay lamang kay Marco ng higit pang sigasig.
Habang patuloy siyang umiwas mula sa nilalang, isang pangalawang pinto sa likod ng karinderya ang hindi niya napansin kanina ay bumukas. Isang malalim na itim na alon ng hangin ang sumalubong sa kanya mula sa loob ng pinto. Tinutok ni Marco ang kanyang mata doon, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na udyok upang pumasok. Ang kislap ng mga ilaw mula sa loob ay parang nagtutulak sa kanya, at ang matalim na tunog mula sa pinto ay nagbigay ng isang di maipaliwanag na pangako, isang pangako ng isang sagot, ng isang katotohanan na matagal nang tinatago. Dahil sa matinding curiosity at takot, si Marco ay dahan-dahang lumapit sa pinto. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang parang may mga puwersang humahadlang, ngunit hindi siya tumigil. Pagdating niya sa pinto, nakita niyang may isang pader ng usok na naglilihim sa loob, at mula sa likod nito, may mga anino na sumasayaw at gumagalaw. Ang mga anino ay tila may mga mata na nakaturo kay Marco, at ang mga ito ay nagliliyab ng kakaibang liwanag, na parang nagsasabing siya ay malapit nang makatagpo ng isang matinding kababalaghan. Habang patuloy siyang sumisilip sa usok, isang matinding ilaw ang biglang sumabog mula sa likod. Isang malakas na pagsabog ng tunog ang umalingaw-ngaw, at ang pader ng usok ay naglaho. Nagulat si Marco nang makita niya ang isang lugar na puno ng mga nakatagong lihim, isang lugar na hindi kayang maipaliwanag ng karinderya. Ang mga kaldereta, mga pinggan, at mga gamit na naroon ay nagsimula ring magbago, ang mga ito ay nag-iba ng itsura at nagkakaroon ng kakaibang buhay. Isa pang pinto ang nagbukas mula sa kabilang bahagi ng silid. Isang nilalang na mas malaki at mas matalim ang mga mata ang naglakad mula sa dilim. Ang mga mata ng nilalang ay naglalabas ng matinding liwanag, at ang lahat ng mga bagay sa paligid ay tila umaaligid sa kanilang paligid. Si Marco, na nagsisimula ng mawala ng lakas ng loob, ay nararamdaman na parang lahat ng kanyang nakaraan, ang mga tanong at ang mga misteryo, ay mas lalong nalalapit sa isang matinding sagot. Ngunit ang mga sagot na iyon ay nagiging mas madilim at mas delikado. Hindi siya makakapili ng daan. Habang ang nilalang ay patuloy na lumalapit, ang mga anino mula sa karinderya ay nagsimulang magbukas ng mga mata at nakatingin sa kanya. Ang mga nilalang na ito ay patuloy na naglalakad, at habang tinatanaw ni Marco ang mga pinto ng dilim, naramdaman niya ang isang matinding presensya na nagtutulak sa kanya papasok sa gitna ng mga lihim. Habang ang nilalang ay patuloy na lumapit kay Marco, ang bawat hakbang nito ay parang sumasabay sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang dilim sa paligid ay nagiging mas makapal, ang mga mata ng mga anino ay nagliliyab at parang nagmamasid sa bawat galaw niya. Tinutukso siya ng takot, at sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya tumitigil. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng magpumiglas mula sa hindi nakikitang puwersa, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na nag-uudyok sa kanya na magsimula ng isang bagong hakbang. Ang nilalang ay tumigil ng isang hakbang na lang ang layo mula sa kanya. Ang mga mata nito ay sumasabog ng isang malupit na liwanag, at si Marco ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng oras, isang oras na hindi siya makalabas mula sa isang lugar na puno ng lihim. Hindi mo na kayang makaalis, ang boses ng nilalang ay nagsalita sa hangin, at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago, tulad ng mga nilalang na may sariling buhay. Ngunit bago pa makapagsalita ulit ang nilalang, isang malupit na tunog ang pumunit sa katahimikan. Tumilapon ang mga kaldereta at pinggan sa paligid, at ang pader ng dilim ay tila nag-crack. Sa kabila ng lahat ng ito, si Marco ay hindi tumigil. Ang puwersa ng takot at pagkamausisa ay nagpatuloy sa kanyang katawan, at sa isang huling pagkakataon, pinili niyang buksan ang pinto ng dilim. Ang pinto ay sumabog, at sa loob, natagpuan ni Marco ang isang malaking silid, isang mundo ng kalaliman at mga lihim. Ngunit ang huling pinto ay nagsara agad, at ang lahat ng ilaw sa paligid ay nagdilim. Isang boses na hindi kayang ipaliwanag ang lumabas mula sa dilim. Wala nang pag-asa para sa iyo, Marco, ang boses ay tila nagsasabi ng pagwawakas.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Marco ay hindi napagod. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang may isang bagay na lumalaban, isang uri ng kaligtasan na hindi niya maintindihan. Tumingin siya sa paligid at ang mga mata ng nilalang ay unti-unting lumabo. Ang mga anino sa paligid ay parang nagsisimulang magbago ng anyo. At sa huli, isang matalim na tunog ng pag-crack ang pumunit sa hangin, at ang isang pader sa likod ni Marco ay nagsimulang magbukas. Doon, natagpuan ni Marco ang isang kababalaghan na hindi niya inaasahan. Ang pader na nagbukas ay naglalaman ng isang uri ng sinaunang aklat, isang aklat na may mga simbolo at nakasulat na mga lihim ng mga nilalang ng dilim. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na hangin ang dumaan mula sa pinto ng dilim, at isang boses na pamilyar sa kanya ang bumangon sa kanyang isipan. Marco, hindi mo na kayang kontrolin ang iyong kapalaran, ang boses ni Lita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay may kabayaran. Naguguluhan, napatingin si Marco sa aklat, at sa isang iglap, ang mga anino sa paligid ay nagtakda ng isang pader sa harap ng aklat. Walang sinuman ang makakaabot dito. Bago pa siya makapagsalita, ang mga pinto ng karinderya ay nagsimulang magsara, at ang dilim ay muling bumalot sa paligid. Ang isang lihim na pader ay nakatayo sa harap ni Marco, at siya ay napagod sa paghahanap ng sagot. Hindi pa rin niya alam kung anong misteryo ang nagtago sa loob ng mga pader ng karinderya. Ngunit ang isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang si Marco ay nagpapalipat-lipat ng tingin, isang sinag ng liwanag ang biglang sumabog mula sa ibabaw ng pader. Ang liwanag na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Marco, ngunit sa kabila ng lahat ng takot, natagpuan niya ang sagot na matagal nang tinatago. Ang mga lihim na itinagong sa mga anino ay hindi na kayang itago pa. Isang kwento ng lihim na kaluluwa ng karinderya ang nagsimula magbukas, isang kwento ng isang pamilya na hindi kayang magtago mula sa nakaraan. Lita, sa kabila ng pagiging pok ng kababalaghan, ay isang sagisag ng isang nakaraan na naglalaman ng mga kaluluwang hindi makalimutan. Si Marco, na sa kabila ng lahat ng ito, ay nagdesisyon na tanggapin ang mga kwento ng dilim, hindi upang sumuko, kundi upang matutunan ang tunay na kahulugan ng mga anino. Ang karinderya, ang mga nilalang ng dilim, at ang mga kaluluwang nagsisilbing gabay ay nagbigay ng isang huling mensahe. Ngunit bago pa man siya makalabas mula sa karinderya, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng huling pinto. Isang mata na parang sumisilip mula sa dilim, ang mata ni Lita. Si Marco ay nakatagpo ng huling sagot, ngunit may isang pangyayari pa na hindi pa niya kayang unawain. Habang ang mata ni Lita, na parang sumisilip mula sa dilim, ay patuloy na nakaturo kay Marco, isang malamig na panginginig ang dumaan sa kanyang katawan. Para bang lahat ng mga nangyari sa kanya, ang mga kababalaghan, ang takot, ang mga tanong, ay nagsasanib na sa isang masalimuot na kwento na matagal nang itinagong sa likod ng mga pader ng karinderya. Sa mga mata ni Lita, naramdaman ni Marco na ang lahat ng ito ay may dahilan. Hindi lang siya isang walang malay na kaluluwa na naglakbay sa dilim, siya ay isang bahagi ng mas malaking kwento na may mga tanong na dapat sagutin. Lita, na tila hindi na isang simpleng tao kundi isang nilalang na puno ng mga lihim, ay nagsimulang magsalita, ngunit hindi na niya kailangang magsalita ng malakas. Ang kanyang boses ay parang sumusuong mula sa kalooban ni Marco mismo. Marco, ito ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi mo na kailangang takpan ang iyong mata sa nakaraan. Sa bawat hakbang mo, iniwasan mo ang mga sagot na dapat mong tanggapin. Si Marco ay natigilan, hindi alam kung paano tutugon. Ang lahat ng takot na naramdaman niya, ang mga pag-aalinlangan na bumabalot sa kanya, ay nagsimulang maglaho. Ang dilim na bumalot sa kanyang katawan ay hindi na nakakatakot, sa halip, ito ay nagbigay liwanag. Ang kwento ni Lita ay nagsilbing gabay, ang mga kaluluwang itinagong sa mga pader ng karinderya, ay nagsilbing mga tagapag-alaga ng nakaraan,
hindi mga nilalang na nais magdulot ng sakit kundi mga kaluluwang nagsisilibing tanod. Habang ang mga mata ni Lita ay patuloy na nagliliyab ng pula, ang dilim sa paligid ni Marco ay nagsimulang magbago. Ang mga anino na unang nagmukhang mabagsik at nagdulot ng takot ay nagsimulang magbago ng itsura. Hindi sila mga nilalang ng kasamaan, sila ay mga anino ng nakaraan, mga kaluluwang naglalakbay upang magbigay ng mga sagot. Ang karinderya, na sa una ay tila isang lugar ng misteryo at kalituhan, ay naging simbolo ng isang nakaraan na dapat tanggapin. Si Marco, sa kabila ng lahat ng ito, ay napagtanto na siya ay hindi isang banyaga sa lugar na ito. Ang karinderya at ang mga nilalang na naroroon ay bahagi ng kanyang kwento. Isang kwento na matagal na niyang iniiwasan. Sa huling pagtingin kay Lita, natutunan ni Marco ang tunay na layunin ng kanyang pagbisita. Hindi siya naroroon upang takutin o sirain ang kanyang kalooban. Siya ay naroroon upang matutunan ang halaga ng mga tanong at sagot na matagal nang tinatago. Ang karinderya ay isang lugar ng paglilinis, isang simbolo ng kaluluwa na nahulog at ngayon ay nagbabago. Ang mga kaluluwang nanatili doon, kasama na si Lita, ay mga gabay sa daan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Habang naglalakad si Marco palayo sa karinderya, ang pinto ay nagsara ng dahan-dahan sa likuran niya. Ang dilim ay hindi na nakakulong sa mga pader ng karinderya, kundi naging bahagi na ng kanyang kaluluwa. Ang mga tanong na dati ay nagbigay sa kanya ng takot, ay ngayon naging mga hakbang patungo sa kaalaman at kalayaan. Ang mga lihim na natagpuan niya sa dilim ay nagsilbing aral sa kanya. Hindi lahat ng kababalaghan ay may kasamang takot. Minsan, ang mga ito ay may mga mensahe na nag-aanyaya ng pag-unawa at pagtanggap. Habang si Marco ay umaalis, naramdaman niya na ang lahat ng nangyari sa kanya sa karinderya ay nagbigay ng bagong perspektibo sa kanyang buhay. Ang mga misteryo ng nakaraan ay hindi dapat itago, kundi dapat tanggapin. Hindi siya maaaring magpatuloy sa buhay nang walang tamang pag-unawa sa mga nangyaring kaganapan. Ang lahat ng ito ay nagsimula bilang isang takot na kwento, ngunit natapos ito bilang isang pagkakataon na magbago at matutunan ang mga mahahalagang aral. Habang ang unang liwanag ng umaga ay nagsimulang sumik, iniisip ni Marco ang lahat ng kanyang naranasan. Ang karinderya, ang mga nilalang ng dilim, at ang mga kaluluwang nagbigay sa kanya ng mga sagot, lahat ng ito ay nagsilbing mahalagang bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang lahat ng kababalaghan na nagbigay takot sa kanya ay ngayon ay mga alaala ng isang mahalagang proseso ng paglago. Ang paglalakbay ni Marco sa karinderya ay isang kwento ng pagtanggap at pag-unawa sa mga nakaraan, isang kwento ng kaluluwa na nagsimula sa dilim at nagwakas sa liwanag. At sa kabila ng lahat ng takot at kababalaghan, si Marco ay nakatagpo ng isang bagong layunin, ang hindi matakot harapin ang mga lihim ng nakaraan, at ang magpatuloy sa buhay ng buo ang puso at isipan. Ang karinderya ay hindi na isang lugar ng kababalaghan, kundi isang lugar ng pagsasara at bagong simula. Sa huling sandali, habang papalayo siya mula sa karinderya, narinig niyang muling sumabog ang mga kaldereta sa loob, at isang malalim na boses mula sa dilim ang nagbigay ng huling mensahe, ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Huwag kalimutan ang mga aral na natutunan. At sa mga salitang iyon, natapos ang kwento ni Marco, isang kwento ng pagtuklas, pag-unawa, at muling pagsisimula.